na muli tayo po ay malayang makapagpupuri at makakaawit sa ating Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba po natin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Napatuloy nga po, Lord God, hallelujah. Kami ay dinako mo, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan upang kami ay malayang makapagpuri sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon Diyos, tunay nga po, Lord God, patuloy naming aalalahanin ang lahat ng iyong kabutihan na ginagawa sa aming mga buhay. Kaya ang dalayan po namin, Lord God, mapokus lamang sa iyo ang aming mga puso at isipan sa pamagitan po ng aming pagpupuri at pagsamba. Tunay nga po, Lord God, na mabigyan ka namin ng kaluguran sa umagang ito. Hayaan mo na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa umagang ito. Buksan mo ang puso ng bawat isa ng mga anak mo na sila, Panginoon, ay hihanda mo, God, hallelujah, na sila rin po, Panginoon, ay tunay na makapagpupuri at makakasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dahil ito, Panginoon, ang hinahanap mo sa iyong mga anak, na kami ay sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain nito. Kaya maraming salamat po, purihin ka sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Jesus! Amen! Handa na po ba natin ipagdiwang ang ating buhay na Diyos? Amen! Tayo magpuri ng may galak sa ating puso at sa ating mga labi. Tayo po ay pumalakpak para sa ating Panginoon. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus. Mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin
puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasalay nagkatawag na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas.
Sige pa, patuloy tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aking Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang ialay ang puso ko'y sa'yo. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri. Pasasalamat, aking Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang ialay ang puso ko'y sa'yo. Sabihin natin sa Panginoon, kapag ikaw ang aking kasama, o anong ligaya ang aking nadarama. Kapag ika'y kasama, o anong ligaya nadarama. Buhay ko'y may pag-asa, O Diyos. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kapag ikaw ang aking kasama, ang puso'y puno ng ligaya, O Diyos. Pag ika'y kasama, ang ligaya nadarama. Amen. Hallelujah. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang
ang buhay ko. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay, O Diyos. Sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Alin natin ang ating buhay. Narito po, Panginoon, bilang haing buhay. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lamang namin iaalay ang aming buhay. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Pumingin ka, O Diyos. Salamat
sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha
manalangin sa iyo lamang, O Diyos. O Panginoong Jesus, Hari ng mga hari, aming tagapagligtas, aming manggagamot, aming tunay na kaibigan. Purihin ka, purihin ka. Muli po, Panginoon, narito ang aming buhay, inaalay namin sa iyo. Katulad ng lahat ng aming inawit, hindi lamang po lumalabas sa aming bibig, kundi, Panginoon, nagmumula sa aming puso. Na ikaw, Panginoon, ay nararapat sa aming papuri at pagsamba. At tanging sa iyo lamang namin inaalay ang aming buhay. At tunay, O Diyos, na kapag ikaw ay aming kasama, nandoon ang tunay na kaligayahan sa aming buhay. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, hallelujah, dahil alam namin narito ang iyong presensya, Panginoon, kami po ay mayroong tunay na galak sa aming puso. Hallelujah. At kami tunay na nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Hallelujah. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa mga sakit. Sino man, Panginoon, sa umagang ito na nagpunta dito, na mayroong dinaramdam sa kanyang katawan, may nararamdaman. Lord, kapag nandoon ang iyong presensya, ay mayroong kagalingan. Hallelujah. Yes, in the mighty name of Jesus, there is healing. There is healing in your name, O Jesus. Sino man mayroong problemang dinadala, tunay po sa presensya mo, naroon ang kapahingahan. Naroon ang kagaanan, Panginoon, sa lahat ng aming dinadala, sa aming mga puso, kung ano man ang aming pinagdadaanan. Hallelujah. Nung umalis kami sa aming mga tahanan, mayroong problema. Pero, Panginoon, dahil narito ang iyong presensya, kami po, Panginoon, napupuno ng galak na nagmumula sa iyo sa oras na ito. At naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng aming mga panalangin na may katugunan. Hallelujah. Sapagkat yan ang pangako mo sa amin. Ang pangako mo sa amin, Panginoon, ikaw ay tutugon sa aming mga dalangin. Sapagkat lahat po ng aming dasal at dalangin ay inihingi namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin siya sa umagang ito. Sapagkat narito ang kanyang presensya at hindi mananaig ang gawa ng kaaway sa gawain ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sige po, palakpak para sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa aming tagumpay sa umagang ito. Amen. Sige po, kamayan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, tagumpay tayo ngayon. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Sino po ang napuspo sa ating mga awitin? Amen. Karapat-dapat po lamang natin purihin at sambahin ang ating Panginoon sa ginawa po niya sa ating mga buhay. Ang sabi nga po sa Colosas 1:13-14, at magpasalamat tayo sa Ama sapagkat iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya napakasarap pong isipin na dati po ang ating mga buhay ay talagang nandoon na nasa kapangyarihan tayo ng kadiliman, subalit nang tayo ay tumanggap at kumilala sa ating Panginoon, nailigtas tayo ng ating Panginoon sa kapahamakan. Amen. Kaya napakasarap purihin ang ating Panginoon, lalo na kung aalalahanan natin yung mabubuting bagay na ginawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, welcome po sa ating mga balikbayan. Ayan. Kaya sige po, kamayan po natin sila kung tayo po ay may pagkakataon. Praise God. Sa November 25 po pala, lahat po ng mga manggagawa, all workers, meron po tayong conference sa pamumuno po ng ating mahal na Bishop
Israel Sanoy. Ang start po nito ay 10 a.m. hanggang 2 p.m. Ito po ay libre, pati po yung ating lunch, kaya wag po tayo mag-alala at ito po ay ating daluhan. Amen. Praise God. At sa November 26 and 27, 1 p.m. to 9 p.m., ano po ito? Encounter God Weekend. Meron po tayong registration fee, 150 pesos. Open po ito sa lahat po ng ating life class, student, and graduates. Kung tayo po ay talagang gusto rin po natin na mag-encounter, pwede rin po iyon. Masarap po na tayo po ay makaniig po natin muli ang ating Panginoon sa pamagitan po ng EGR. Spread the Fire Vision 2020 sa November 19. Ngayon po pala ito, mamaya pong 3:00 ng hapon. Ang meeting place po dito po sa ating church, LFCI Kalumpit, the Worship Center. Sa mga sasama po, pwede po tayo magbaon ng notebook o ballpen para yung ating pong masisharean ay makuha po natin yung kanilang mga names. Kaya mamaya po yon sa mga gusto pong mag-volunteer o sumama po. Ayun. Kaya kung kayo po ay may bulletin, pakibasa na lamang po ninyo. Praise God. Amen. Sige po, tayo po ay sa oras nito ay magkakaloob din sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ganon din po sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. Kung tayo po ay hindi nagsasawa na nagkakaloob ng tithes and offering, alam naman po natin na ibabalik po ito sa atin ng ating Panginoon. At patuloy nga po na inaanyayahan ko po ang isa na tayo po ay tumayon lahat, tayo po ay magkakaloob sa ating Panginoon. Sige po, isang music nga po para po sa ating direktor. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Amen! Di po ba napakaganda po nung lyrics nung awit? Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman ang ating mga buhay. Amen po ba? At nakikita naman po ito sa atin po mga buhay. Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na amin tinatanggap. Tunay nga po, Lord God, na karapat-dapat po lamang naming ibigay sa iyo ang nararapit sa iyo. At naniniwala po kami, Panginoon, lahat ng aming ibinibigay sa iyo ay ikaw ang nagbabalik sa amin ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa at sobra-sobra pa, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon Diyos, patuloy ka magpala sa bawat isa ng iyong mga anak, Panginoon, upang kami ay patuloy na makapagkaloob sa iyo. Kaya salamat po sa umagang ito. Purihin ka sa pangalan mo aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya sa oras naman po nito, na ito ay handa po natin ang ating spiritual na pandinig at tayo po ay makakarinig ng
po na ibabahagi po sa atin ng ating mahal na pastora Cynthia Despues. Palakpakan po natin siya sa ating Panginoon. Niisip mo ba kung sino speaker? Meron akong mic. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Happy Lord's Day. Ayan. Welcome sa ating mga balikbayan. Hallelujah. Balik-balik na lang sila dito sa ating bayan. Dahil madalas silang umuwi. Praise God. Hallelujah. Ang ating po sa umagang paksa ay spread the fire. How do we spread the fire? Pag-aaralan po natin yan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sumandali. Dakilang Diyos, Ama, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Patuloy na ikaw po, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalusugan, kalakasan, ng great desire na talagang dumako sa pananambahan sapagkat we love you so much, Lord God. Hallelujah. Kaya po kami nandito ay dahil sa aming pag-ibig, dahil sa aming pagmamahal sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito. Pagpalain mo rin po ang lingkod mo na itinindig mo ngayong umagang ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating pong paksa ang ating pong theme for the month of November is spread the fire. Sabihin mo nga sa katabi mo, spread the fire. Ayan. Yan po ang ating paksa. Wow. Pakigawin ng konti ito dito. Hindi ko makita. Ayan. Oh, nawala. Yan. Bukas mo na tuloy. Buksan mo na. Thank you. Konti pa. Yan. Firebrands. Sino dito ang firebrands? Taas nga po ang kamay. Amen. Ay, wala. Isa lang nagtaas, si pastor lang. Dalawa. Hindi niyo siguro alam kung ano yung firebrands. Ano po? Kaya hindi niyo naitaas ang inyong mga kamay. Last month of October, tinalakay po natin buong buwan kung ano ang firebrands. Ano po? At sabi nga po, ang firebrands, sabi po rito, uy, naku, tapon. Baka mabasa ang kuryente. Hindi mo sinara yung takip. Ang firebrand daw po is a person. Ang firebrand, person pala yan. Baka hindi ninyo alam. Firebrand is a person who is passionate about a particular cause. Ang firebrand daw po ay passionate na po siya sa isang particular na layunin. Ang firebrand daw po, hallelujah, typically inciting change and taking radical action. Ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin, we are called firebrands. Dahil tayo daw po ay may layunin. Isang tao na may matinding layunin to spread the gospel. Yan po, kaya po tinawag tayong firebrands. Taas nga ang kamay ng firebrands. Wala pa rin. Ayan, madami-dami na. Kanina, isa, dalawa. Ngayon, marami-rami na. Hindi pa rin talaga kayo kumbinsido, no? Kung firebrands nga ba kayo, marahil talaga ay hindi ninyo ginagamit ang inyong pagiging firebrand. Ang firebrand daw po ay mula sa mga apoy na gatong, kumuha ng isang gatong. A piece of wood that is on fire. Yun daw po ang firebrand. Bakit po? Bakit po? Hello?
lend me your ears. Ayan. Kasi parang everybody's talking, no? Hindi kayo nakikinig. Kaya hindi nyo tuloy alam ano yung firebrand eh. No po? Ang firebrand daw po ay mula sa gatong ng mga apoy. Kumuha ka ng isang gatong na nag-aapoy. So tayo, bawat isa sa atin ay isang gatong na apoy na para iapoy mo sa iba, na para ipainit mo sa iba. We should spread the fire through these firebrands. Mula dito sa mga gatong na ito ay para maipalaganap natin ang salita ng ating Panginoon. Kung hindi tayo mag-aapoy mula sa gatong ng apoy, kinuha yung isang gatong para igatong naman sa iba. Para po sila ay maapuyan. Para po ibig sabihin, for us to spread the gospel to others. No po? Kaya kailangan, we need the fire. Sabihin mo sa katabi mo, we need the fire. Yan, firebrands. Tayo mga gatong. Hallelujah. No po? At sabi rin sa Acts 1:8. Pakitingin natin sa Acts 1:8. Sabi ron, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ano raw daw po ang tatanggapin natin? Pera ba? No. Kapangyarihan ang ating tatanggapin. Na po, sabi diyan, pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, and to the uttermost part of the earth. No? Tayo daw po ay mangangaral. Ano po yung tinanggap natin? Pera ba? Kapangyarihan. Bakit tayo binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sangkapan tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mamayang hapon, meron tayong Vision 2020. No, anong gagawin sa Vision 2020? Magbabahay-bahay, pangaral ang salita ng Diyos. Amen po. And God has given us the power. No, sabi diyan, at binigyan kayo ng kapangyarihan para ipahayag ang mga bagay na tungkol sa akin. Bakit tayo mag-Vision 2020? Para ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon. Naalala ko talaga nung araw, nag-Vision 2020 kami madalas. No po, nung panahon pa ni Pastor Israel. Pastor pa lang siya noon. Madalas kami mag-Vision 2020. Na po, sa Sector 1, Sector 2, Sector 3. Ngayon naman ay nabago na Area 1, Area 2, Area 3. Pero the same areas. Na po. Kaya po, mamayang hapon po, sana po lahat ay makibahagi sa ating Vision 2020. Sabi po kanina, sinong firebrands? Oh, wala na naman, nalimutan na naman. Ba't yung tatanungin ko kung sinong firebrands, hindi ninyo maalala? Taas nga ang kamay ng firebrands. Ayan. Isang buwan natin pinag-aralan niya ng Oktubre, hindi niyo pa rin naalala kung ano kayo. We are firebrands. Na po, tayo po ay mga apoy, naggatong, na igagatong sa iba, inalis mula sa maraming gatong para pagatungan naman ng iba, pag-initin naman ng iba. Na po, para to spread the fire. Kaya po tayo nandirito, na po, pag-aralan natin muli yan. At sabi nga, dahil tayo ay mga gatong, dahil tayo ay mga firebrands, sinangkapan na tayo ng Holy Spirit. Hindi ka basta aalis nang wala kang dalang sangkap. May sangkap po na ibinigay sa atin ang ating Panginoon. At iyon ay sabi, kapangyarihan. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kapangyarihan ka. To spread the gospel. Ayan po, binigyan na po tayo ng kapangyarihan to spread the gospel. Kailangan gamitin po natin yan. No po? Ngayon, tingnan naman natin yung 5 ways how to spread the gospel. Number 1, spread the gospel. Spread the fire. Amen. Ang sabi po dyan, the closer you draw to our Heavenly Father, draw close to God. Yan po ang number 1. The closer you draw to our Heavenly Father, the more His light and joy will show from you. Others will notice and they will ask about it. Paano mo i-spread ang gospel, ang fire?
No po, pag ikaw po ay malapit na malapit ang iyong relasyon sa ating Panginoon, for sure, makikita sa iyo yung luwalhati, makikita sa iyo yung glory, makikita sa iyo yung aura, ang presensya ng ating Panginoon. Nakikita po ba sa atin ang aura ng Diyos? Amen. Praise God. No po, pag tayo daw po ay bakit po how we should draw close to God? Pag tayo po ay sabi nga natin, tayo nananalangin, tayo nagbabasa ng Biblia, tayo po ay ma-attend ng fellowship, tayo po ay dumarako sa mga gawain. Iyan po at yung personal mong pakikipag-ugnayan, personal devotion mo sa ating Panginoon. Pag meron ka talagang personal devotion sa ating Panginoon, for sure, makikita sa aura mo, makikita sa buhay mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay lalabas. Makikita sa iyo ang kakaiba. Ano po, kakaiba ang makikita sa atin ng mga tao. Sabi nila, bakit yan? Wala namang pera, pero bakit mukhang masaya? Sabi nga ni Direk, wala namang pera, pero masaya. Bakit po? Wala namang pera, pero masaya? Pero sa mundo yan, malungkot na yan. Sa mundo yan, nagbuburabol na yan. Dadabog na, nagagalit na. Wala silang pera. Pero bakit ang mga Kristiyano? Masaya pa rin. Hindi raw makita sa mukha na sila'y malungkot kahit wala silang pera. Sapagkat, even though wala ka marahil na pera, but still God is providing every need that we have. Amen po. Wala namang iba magpo-provide kundi ang ating Panginoon. So, kailangan po, bawat isa po sa atin, for us to spread the fire, we must draw close to God. Paghusayin po natin, pagbutihin po natin ang ating matinding relasyon sa ating Panginoon. Tunay nga po, yung devotion natin, huwag nating pababayaan. Pag pinabayaan mo ang devotion mo, manlalamig ka. At pag ikaw ay nanlamig, for sure, hindi na makikita sa iyo ang presensya ng Diyos. For the presence of God to be seen in us, kailangan meron tayong matinding devotion. Kailangan we should draw close, very close, closer to God. Kailangan ay talagang malapit na malapit ang ating relasyon sa ating Panginoon para po makita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko nga noon, nung tayo po nag-aaral, wala nang altar ngayon. Ang altar na po ay ang ating mga puso. Dito sa altar ng ating mga puso, dito po dapat natin pinapaapuyan yung mga bagay na dapat na mag-umapoy. Ano yon? Yung devotion natin, yung reading of the Bible, yung praying, pray hard. Sabi ko nga, wag lang pray lang sa pagkain, wag ganon. Kailangan pray hard. Pray without ceasing. No? Not only when you are eating, then you are going to pray. Hindi po. Hindi pagkakain ka lang mananalangin. Pwede na rin kung kumain ka, bago ka kumain, 1 oras kang nanalangin. Malafig na yung pagkain. Praise God! Yung fire ng puso natin, yung altar ng puso natin, gatungan natin ng matinding pananalangin, gatungan natin ng Word of God, gatungan natin ng pakikipag-fellowship sa iba, gatungan natin ng mga bagay na makadiyos, ng mga bagay na spiritual. Amen po. For us to spread the fire. Kasi we cannot spread the fire kung tayo mismo ay mga iceberg. Ano yung iceberg? Nanlalamig. Iceberg ba tayo? May iceberg ba dito? Wala. Amen. Walang iceberg dito, ha? Walang malamig na spiritual dito. Dapat tayo lahat ay nag-aapoy, lahat tayo ay nagiinit, lahat tayo ay sabi nga natin ay firebrand, baga na tinanggal, gatong na tinanggal para gatungan naman yung iba. Paano mo gagatungan ng iba kung ikaw ay malamig? You yourself ay para kang iceberg. Kailangan po tayo po ay mainit na mainit for us to spread the gospel, for us to spread the fire. Amen po. Amen. Number 2. Fill your heart with love for others. Punuin mo raw ang puso mo ng pag-ibig para sa iba. Strive to emulate the love of Christ.
Hallelujah. And have compassion for others. Love them and treat them as fellow children of our Heavenly Father. Ang emulate po, ibig po sabihin ng emulate, to follow someone's example. We emulate the love of Christ when we love others the way Christ did. No? Yun po ibig sabihin ng emulate, strive, pagsikapan mo na po na i-emulate to follow, no? Jesus love. Mag-strive po tayo, pagpilitan natin na talagang na mapalaw natin, masundan natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Po, naalala ko po yung isang nabasa kong babasahin. Ang sabi po doon ng isang great evangelist. He is a great evangelist. Nandun po sila sa taas ng building. Sabi niya doon sa kasama niya, may kasama siya, look down. Tell me what you see. Sinabi po yun ng evangelist doon sa kasama niya, tumingin ka sa baba. Sabihin mo sa akin, ano ba nakikita mo? Hindi, tumingin naman sa baba, yung lalaki. Sabi niya, nakikita ko po sa baba ang maraming tao na nag-aantay para sa gawain. Kasi magpipreach doon yung evangelist. Yun ang nakita mo? Yung sabi ng evangelist. Opo, maraming na po yung tao. Ang sabi ng evangelist, siya po, nang siya ang tumingin sa baba, tumingin po yung evangelist doon sa baba ng building, and he started to cry. He cried, and he cried, and he cried, at umiyak, at umiyak, at umiyak nang umiyak yung evangelist. Why did the evangelist cry? The evangelist cried because he saw many people that is going to hell without Christ. Umiyak po siya ng umiyak. We should be crying for the lost souls. We should be crying for people who is not born again. Dapat na po tayo ay umiyak ng umiyak ng umiyak at huwag tayong tumigil ng kakaiyak hanggat wala tayong kaluluwa na nadadala sa Panginoon. Wow! Eto kaya pala, ganun siya katinding evangelist na to. Basta nakakita siya ng mga tao, umiiyak na siya. Bakit? Iniiyakan niya ang mga kaluluwa ng mga taong yun na walang ibang pupuntahan, kundi ang apoy ng impyerno. Tayo po, mga mahal natin sa buhay, asawa mo, ligtas na ba? Iyakan mo siya. Iyakan mo ng iyakan ang Panginoon para maligtas ang asawa mong lalaki, para maligtas ang asawa mong babae, para maligtas ang ating mga anak. Umiyak ka ng umiyak sa ating Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, iligtas mo po ang asawa ko, iligtas mo po ang mga anak ko, iligtas mo po ang mga kapitbahay ko. Hallelujah. Yesterday, may iyak na rin po ako. Hallelujah. Yesterday, I was able to save 5 souls. 5 souls. Matagal ko pong pinag-pray. Yung 5 kaluluwa na yun dahil may iglesia, may Jehovah, at 3 Katoliko. Almost 2 months ko na silang pinagpe-pray. Iniiyak sa ating Panginoon. And finally, praise God, nakakuha ako ng chance kahapon, hallelujah, na talagang may bahagi sa kanila si Kristo. At tunay po na lahat po sila ay nagsitanggap sa ating Panginoon. Dahil sa pagluha ako ng almost 2 months para sa kanila na maligtas ang kanilang kaluluwa. At finally, God finally, they accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, napakalaga po na tayo ay dudulog sa panalangin. Pag hindi po tayo dudulog sa panalangin, hallelujah, hindi po tayo makapagdadala ng mga kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po minsan, tagal na nating mananampalataya. Bakit wala tayong nadadalang kaluluwa? Kasi po we are not giving God the time for us to pray for those souls that we wanted to be saved.
Kailangan po talaga magbigay tayo ng oras sa pananalangin. Let, kagaya ng evangelist na yon, he cried and he cried and he cried and he did not stop crying. Just for the people to be saved. Just for the people to go to heaven and not to hell. We should be crying out to God. Hallelujah. Kailangan po talaga na tayo po ay umiyak. Ang asawa mo, mapupunta sa impyerno. Asawa mong babae, asawa mong lalaki, pupunta sa impyerno. Ano ang ginagawa mo? Ang anak mo, pupunta sa impyerno. Ano ang ginagawa mo? You should be crying out to God. Cry out to God na, Panginoon, iligtas mo po ang aking asawa. Panginoon, iligtas mo po ang aking anak. Panginoon, iligtas mo po ang mga mahal ko sa buhay. Hindi yung sasabihin mo, ay aalis na lang ako. Ayoko na makita yung asawa ko na yan. Sawan-sawa na ako sa kasamaan niya. Hindi po ganun ang pangangatwiran. Ang ikakatwiran natin, we should cry out to God. Cry for them. Iiyak natin sila sa ating Panginoon upang sila po ay maligtas. Mahal mo ba ang asawa mo? Sino dito na ang asawa hindi paligtas? Pag ang asawa mo hindi paligtas, hindi mo siya mahal. Hindi mo siya iniiyak sa Panginoon para maligtas. Kung ang anak mo hindi paligtas, hindi mo siya mahal. Bakit? Hindi mo siya sinishare, hindi mo siya pinagpe-pray. Wala kang pake. Dead na lang sa'yo, hindi man maligtas ang asawa mo at anak. Hindi po dapat ganon. Dapat po, meron tayo na hallelujah, na talagang pagmamahal, pagmamalasakit, na talagang ipanalangin sila, iiyak natin sila sa ating Panginoon upang sila ay maligtas. Amen po? Amen. Hallelujah. Praise God. Next slide. Ay. Number 3, strive to walk the path of discipleship. As your love for God and His children deepens, so does your commitment to follow Jesus Christ. Walking the path of discipleship takes practice. Pinapractice daw po yan. No po, kailangan may practice. Maging yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Practicein mo yan sa anak mo. Practicein mo yan sa kasamahan mo sa church. Practicein mo yan sa kapitbahay mo. No, we should be practicing yung pong pagsishare ng gospel. Hallelujah. Talking with others, ayun ang gagawin natin. Talk to others about our faith. Wala ka namang iba isi-share kundi yung tinanggap mo. Ano ba yung tinanggap mo? Tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Yun lang naman ang isi-share mo. Ano nagbago sa'yo? Kagaya nga po nung sinasabi ko kahapon na nagsishare ako. Sabi ko, ang unang binago sa akin ng Panginoon, dati pala mura ako. Pag pala ikaw tumanggap kay Kristo, papalitan niya yung puso mo at pag pinalitan ng puso mo, pati lalabas sa labi mo, iba na. Amen po? Sabi nga, di ba, anumang mula sa kapunuan ng ating puso, lalabas sa ating labi. Kung ang kapunuan ng puso mo ay mabuti, mabuti ang lalabas. Na po, kaya po, sabi ko nga, ang unang binago ng Panginoon na ako'y ma-born again, ay ang labi ko, nawala ang pagmumura. Hindi ko napansin na wala na pala yung pagmumura. Hindi na pala ako nagmumura. No po? Ganun pala ang mga tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya po kung tayo po may mga asawa pang nagmumura, mga anak pa na hindi magaganda ang mga pananalita, kailangan nilang ma-born again. Kailangan nilang maligtas. No po? Kailangan nila na talagang makakilala sa ating Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas.
Sabi rito, the gospel will be an essential and precious part of our life. Mahalaga raw po na bahagi ng ating buhay. At sabi nga, it would feel unnatural not to talk about it to others. It will be unnatural. Hindi na natural sa iyo na po ang pagbabahagi. Kung ikaw po ay talagang mahal mo ang ating Panginoong Hesus, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior. Lalabas po sa iyong puso, lalabas sa iyong labi, mula sa iyong puso ang patungkol sa Panginoong Hesus. Magiging natural na po sa iyo ang ibahagi. Ano ba ang tinanggap mo? So sabi dito, pagpilitan daw po natin lumakad sa daan ng pagdi-discipleship. Yung pong na-share na po natin ang gospel, yung na-share na natin, imbitahin natin sila sa church. No po, kaya lang po yung na-share ko kahapon na 5 ay doon sa Northville. Sinasabi ko nga sa kanila, meron kaming church doon sa Northville 9, no, kay Pastor Noel. Kaya po sinasabihan ko sila, umattend naman kayo doon sa church doon sa Northville 9. LFCI Northville 9. Kasi taga roon silang lahat. No po? Kaya po, encourage ko sila na dumalo sa church. So nakita po natin, kailangan po yung mga nasi-share natin, yung mga nababahagi na natin ng salita ng Diyos, tutulungan po natin sila. Tulungan natin sila na ma-disciple natin sila. Tulungan natin sila na talagang patuloy na sila ay mapakain natin ng salita ng Diyos. Pag hindi po natin sila patuloy na papakainin ng salita ng Diyos, hindi po sila madi-disciple. Kailangan po, we should be inviting them to our church. Ini-invite natin sa church natin, ini-invite po natin sa mga Bible studies, at ini-invite natin sila, hallelujah, na para talaga magpatuloy sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Hallelujah. So dapat po tayo ay talagang we should strive for the path na po na talagang ma-disciple natin ang lahat ng mga nasishare natin ng salita ng ating Panginoon. Next slide please. Next slide. Share what is in your heart. Ano ba ang nasa puso mo? Alam niyo po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, wala ka namang ibang ikukwento kundi ano ba nangyari sa'yo? When you have accepted Christ, what happened to you? Ano yung pagbabago na nangyari sa buhay mo when you have accepted Jesus Christ? Ano yung nagbago sa'yo? May nagbago ba? Amen? Amen. May nagbago. Na po, kaya iyon lang, kung ano yung nasa puso mo, iyon lang naman ang ikukwento mo para mag-share ka ng gospel for the fire na po to be spread. Hallelujah. In whatever way seem normal and natural to you, share with people why Jesus Christ and His church is important to you. I-share daw po natin sa mga tao na bahagi na natin ang salita ng Diyos, yung mga tao na talagang, hallelujah, nadala natin sa Panginoon, hallelujah, na importante ang church. Na sila ay lalong lalago pag sila ay pupunta sa church. Na sila ay lalong lalago kung tayo patuloy na mag-share sa kanila. Huwag po nating iiwanan. Huwag nating iiwanan ng mga tao na na-share natin ng gospel. Ako, napansin ko lang, yun lang mga na-share ko, puro yung hindi malapitan, puro mga malalayo. Kaya hindi ko sila may pagpatuloy. Pero kaninang maga, yung napatanggap ko kahapon, pinag-pray ko, Lord, let Jesus Christ, hallelujah, talagang mag-manifest sa buhay nila. Pinagpe-pray ko na lang yung mga malalayo na yon na talagang si Kristo ay makita sa buhay nila. Na sila ay patuloy na mauhaw. Na sila ay patuloy na magutom. Hallelujah. Sa salita ng ating Panginoon. Huwag po nating pababayaan yung mga na-share na po natin na sila po ay hindi natin madadala sa ating Panginoon. Hallelujah. Sila po ay hindi natin patuloy na madi-disciple. Na sila po ay hindi natin isama po natin sila sa Bible study. Amen po. Meron naman po tayong mga Bible study. Meron naman po tayong mga tawag dito, house churches.
No? Sama po natin sila sa house churches, sama natin sila sa Bible study, sama natin sila sa church mismo every Sunday. Isama po natin sila kung saan sila makakarinig ng salita ng Diyos. For us, firebrands, to spread the fire. No, kailangan tayo po ay nagsasama ng mga kaluluwa para po sila po ay mag-umapoy din upang sila din ay magamit naman para sa iba. Hindi para tayo lang ang magagamit. Dapat magamit din yung mga sineshare natin, magamit din po sila para sa iba. Sabi ko nga nung nakaraan na preaching ko, magpapasko na naman. No? Nung Pasko, Christmas party ng apo ko, na-share ko ang gospel through the Christmas party. Before the Christmas party, November, kinasal ang anak ko, I shared the word of God sa kasal mismo ng anak ko. Sabi ko, Pastor John, pwede ba ako mag-share ng gospel? Kasal ng anak ko yun. No po? Let us make every event a gospel event. Amen? Dapat po, lahat ng event ginagawa natin gospel event. Pasko man yan, birthday man yan, no po? Hallelujah. Mas, lalo na sa mga patay, lalo mong mai-share ang gospel. Dahil nung namatay ang ate ko, I was able to share the gospel for 2 nights. At napakarami pong tumanggap. Sa patay ng pinsan ko, I was able to share the gospel for 3 nights. At maging doon mismo sa sementeryo, nag-share pa rin ako ng gospel. Let's make every event. Birthday mo ba? Ang saya ni Lord pag birthday mo, tapos sinyer mo yung gospel. Di ba? Wow, happy si Lord sa birthday mo. Hindi ikaw lang ang happy. Unang-una, happy si Lord. Na dahil nagbahagi ka ng salita ng Diyos sa birthday mo. Diba? Anniversary mo. Happy si Lord kung nagbahagi ka ng salita ng Diyos sa anniversary mo. Happy si Lord kung lahat ng event, lalo na sa Pasko, maraming mamamasko, share the gospel before giving. Amen? Bago mo bigyan ng pamasko, yung mamamasko sa'yo, sabihin mo sa kanya, mahal ka ni Jesus. Si Jesus ay namatay para sa'yo. O, tapos patanggapin mo na. Hindi po tatanggi. Bakit? Namamasko eh. Hindi mo sila binigyan ng pamasko kung tumanggi sila. Di ba? Napakahalaga po na tayo po ay mag-share ng gospel sa lahat ng event ng ating buhay. Birthday mo man, Pasko man, anniversary man, patay man yan, whatever. Share the gospel to spread the fire of God. Amen? Hallelujah. We could only spread the fire kung tayo po ay mag-share ng gospel with the firebrands. No? Ang firebrands dapat nag-share ng gospel. No po? Dapat ang apoy, ang gatong ay ginagatong natin ang ating mga sarili sa iba upang sila man ay maapuyan, upang sila man ay magatungan, upang sila man ay tunay na kumikilala sa ating Panginoong Hesus bilang Lord and Savior. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Next slide, please. Trust the Lord to work His miracles. It is not our job to convert people. Hindi po natin trabaho na magkumberte ng mga tao. It is the job of the Holy Ghost. Trabaho po ng banal na Espiritu ang convert ng tao. Your role is to love God and love your neighbors. Ang role daw po natin ay mahalin natin ang ating Panginoon at mahalin natin ang ating kapwa. Kung mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang ating kapwa, makikita natin, masishare natin sa kanila ang gospel, makikita natin, mako-convert sila. Amen? It is through loving, the love of God that was given to us. Na po, i-share natin sa iba yung love na yan. Let us love our neighbors too. Show this by inviting them to come and see. Invite natin sila, come and see. Show this by
saying to them, come and help. Come and belong. God will work miracles through you to bless His precious children. So makikita po natin, ang himala ng Panginoon ay mangyayari at magaganap lamang kung tayo po ipinapakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating kapwa. Let us spread the love of God. If we should spread the love of God, for sure, people will notice that you love them. Bakit kaya mahal ako ng tao na to? Di ba manonotice nila yon na mahal mo siya? Bakit? It's because of Jesus that is inside of you. Di po ba? Kaya po sabi dito, let us love God and love our neighbors. Kung mahal na mahal po natin ang ating Panginoon, for sure, mababahagi na natin ng salita ng Diyos ang mga tao. For sure, madadala natin sila sa ating Panginoon. For sure, makakapagligtas tayo ng mga kaluluwa. Sabi nga, kahit pa anong event yan, kahit po nasaan ka, hallelujah, kahit nasaan kang lugar, spread the gospel. Sabi ko nga, nasa Jed's Island pa, nagsuswimming yung mga apo ko. I was able to spread the gospel. No, ang ginamit ko po ay friendly evangelism. Ano yun? Yung friendly evangelism. Binigyan ko ng pagkain yung mga kabataan na galing pa ng malayong lugar. Nung dumating sila, nandun na po sila sa Jets kagahapon pa, at nung nakita ko sila nung araw na yon, nakita ko, excuse me. Nung makita ko po sila, almost wala na silang pagkain. Sabi ko, ay, madami naman kaming dalang spaghetti. So, ginamit ko ang friendly evangelism. Naglagay ako sa isang pinggan ng spaghetti, naglagay ako sa isang pinggan ng mga ulam, ibinigay ko sa 30 kabataan. Just to spread the gospel. Just to spread the fire. Kahit po nasaan ka, lagi mong iisipin magligtas ka ng mga kaluluwa. Lagi mong titingnan gaya ng nakita ng evangelist na nakita niya yung mga tao na pupunta sa hell. They are going to hell. They are doomed to go to hell. Bakit? Bakit sila pupunta ng hell? Bakit hindi? Sapagkat hindi nila kilala ang ating Panginoon. And I know na yung mga kabataang yon, almost 30 of them, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya po, na kahit na naibigay ko pa yung pagkain namin sa kanila, ma-spread ko lang, ma-share ko lang ang pagliligtas ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi lang pagkain. Binigyan ko pa sila ng pera. Hindi lang pagkain, sapagkat mga kabataan, alam mo naman mga kabataan, ubus-ubus yan. Ubus na yung pagkain nila. Sabi ko, binigyan ko pa ng pera. O eto pang merienda nyo mamaya, pag uuwi na kayo. Ang isang firebrands, hindi madamot. Amen? Ang isang firebrands ay generous. Oh, nobody is saying amen. Amen? Amen. Ang firebrand po ay generous. Kahit pa ibigay natin ang meron, kung ano meron tayo, maligtas lamang ang kaluluwa ng mga tao na yan. Gawin po natin. Ibigay natin kung anong pwede natin ibigay just for them to accept the Lord. Gawin natin ang lahat ng kapamaraanan na po para lamang madala natin sila sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ano yung slide na yan? Hello, next slide. 4 ba yan? Ayan. 5. You trust the Lord to work His miracle. Sabi nga natin, it is not our job to convert people. Ang Holy Spirit po ang may trabaho na magpatanggap sa mga tao. Pero para ang Holy Spirit ay tumrabaho, we have to pray. Hindi po basta gagawa ang Holy Spirit if you are not praying. Give time to prayer. Give time to fasting. I fasted last Friday. And Saturday, meron akong 5 kaluluwa na nasharean. Meron akong 5 kaluluwa na naligtas. For the Holy Spirit to work, to convert people, we must pray. And also, if you can, and if you can, please do so. Mag-fasting tayo. Meron po tayong fasting period ng ating church ng November 13 to 18. Tama? Yun. Kinuha ko po yung isang araw na yon, yung Friday, para ako mag-ayuno.
At nag-ayuno po ako at nanalangin ng Biyernes, Sabado, 5 kaluluwa ang nadala ko sa ating Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang Holy Spirit po ang may kapamaraanan. It is the Holy Spirit job to convert people. No po? Pero we have to pray. If you are not going to pray, the Holy Spirit will not move. The Holy Spirit will only move if you do something. You have to pray, you have to fast for the Holy Spirit to move. Kung wala kang gagawin, wala rin gagawin ng Holy Spirit. Amen po. Kailangan may gagawin tayo. May gagawin tayo para po tayo ay makapagdala ng mga kaluluwa, ay kailangan tayo mananalangin o kaya tayo ay mag-aayuno. Let's do something for the Holy Spirit to work. It is the Holy Spirit job to convert people. Pag nag-pray ka, ang Holy Spirit na ang kikilos sa puso ng tao na yon na pinagpe-pray mo upang siya ay tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang Lord and Savior. Amen. Dahil nag-pray ka, kumilos ang Holy Spirit doon sa taong yon at tumanggap siya sa ating Panginoon. Ang job po natin is to pray. Ang job po natin is to fast and pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Last na ba yan? Amen. Praise God. Hallelujah. So nakita po natin na po nagagawa ng himala ang ating Panginoon. Katulad po na I was invited, sabi ng isang kapatid, Pastora, dalawin mo naman yung tatay ko sa ospital. Sabi ng kapatid na yon. So, ay oo naman. Bakit hindi? Sige, pupunta ako. Sabi kong ganyan. Nung dinala ko po sa ospital, yung tatay niya nandito, 4 po yung beds na doon. Pinag-pray ko po yung tatay niya. Pinag-pray ko ang kagalingan. Tapos, hindi lang siya dahil may 3 bed pa. Pinag-pray ko yung 3 tao doon sa beds, pati yung bantay. Nung pinag-pray ko sila, pinatanggap ko sila. All of them accepted the Lord as their Lord and Savior. Tapos, after that, umuwi na ako. Tapos, nung Sunday, the next Sunday, sabi nung kapatid sa akin, na nag-invite sa akin para dalawin yung tatay niya. Sabi niya, Pastora, alam mo ba lahat ng pinag-pray mo doon, kinabukasan, naglabasan na lahat. Bakit? Dahil nag-pray ako eh. Ang Holy Spirit ang nag-move para bigyan ng kagalingan. So, meron pong miracles. Pag tayo po ay na vibrant, ay nagpe-pray, na po, may miracle na ginagawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Gagawa ng himala ang ating Panginoon sa ating buhay kung tayo po ay nagbibigay ng oras para mag-fasting, para manalangin. Gagawa po, kikilos ang Holy Spirit. Hallelujah. At makikita po nyo, maraming kaluluwa ang madadala nyo sa Panginoon. Amen po. Ako po talaga, hallelujah, napakarami ko ng kaluluwa na napatanggap sa ating Panginoon all these years. Kasi yun ang heart ko eh. Para ako yung evangelist na yun na pag nakita ko yung mga tao, parang gusto ko ma-born again sila, ayoko silang mapunta sa impyerno eh. Dapat ganyan po ang pananaw ng bawat isa sa atin. Tingnan natin na yung mga tao na yan ay pupunta sa impyerno kung wala kang gagawin. Kailangan po meron tayong gawin. We should spread the fire. We should spread the word. Kailangan po talaga ibahagi natin ang pagliligtas ng Panginoon para yung mga tao na yan ay hindi sila mapunta sa impyerno. Kagaya nga po ng great evangelist na yon, bakit napakaraming kaluluwa ang nadadala niya sa Panginoon, milyon ang nadadala niya sa Panginoon. It's because ting makakakita siya ng tao, iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Wala siyang ginawa kundi umiyak. Iiyak ang kaluluwa ng mga tao na yon na sila ay harinawa ay makakilala sa Panginoon, na harinawa hindi sila mapunta sa impyerno. Nahari nawa sila ay magpunta sa langit. Nawayan din ang prayer ko sa bawat isa. Kung ang asawa nyo, anak nyo, mahal nyo sa buhay, ay wala pang relasyon sa Panginoon, start to cry out for them. Umiyak ka ng umiyak. Huwag kang titigil ng kakaiyak hanggat hindi sila nagsisitanggap sa Panginoon bilang kanilang Lord and Savior.
Napakahirap po. Hallelujah, ng asawa mo na, alam mo, pupunta sa impyerno. Hindi ka pa iiyak. Anak mo, alam mo, walang relasyon sa Diyos. Pupunta sa impyerno, hindi ka pa iiyak. How we could spread the fire if we are not going to share the gospel. We should start now. Mamayang hapon, meron po tayong Vision 2020. Magsisama po kayong lahat. Tayong lahat. Ako po hindi makakasama dahil meron po akong house church sa hapon. Na po, lahat po kayo ay challenge ko na sumama sa Vision 2020 to spread the gospel na para po na makapagdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. We should cry out to God for the people to be saved, for our wives, for our husband, for our children, for our families to be saved. Hallelujah. Alam niyo po, nung namatay po ang nanay ko, sobra po talaga na nais ko na maligtas ang pamilya ko. Wala akong way to share for them. Pero nung namatay ang nanay ko, I was given the 5 minutes talk to thank the people na dumalo sa burol, sa patay. Hallelujah. And talagang I really pray hard. At gumawa ako talaga ng aking notes. Sinulat ko yung mga sasabihin ko. Talaga nag-pray hard ako kasi mga kamag-anak ko po yung dadalo dun dahil nanay ko yung patay eh. No po? Nung ako po ay talagang nanalangin, isinulat ko yung mga sasabihin ko, inuna ko muna yung pasasalamat dun sa letter ko, tapos yung sa bandang gitna, sinabi ko ng aking ina ay tumanggap sa Panginoon. Ang aking pong ina ay hallelujah, sarado kandadong Katoliko. Napakaraming rosaryo natagpuan sa kanyang sa kanyang mga gamit. Na po, yan po, nung nabubuhay pa, uuwi rito, pupunta ng Baklaran. Mula doon sa hagdan ng Baklaran, hanggang doon sa altar, maglalakad na po yung paluhod. Sobra pong sarado Katoliko ang nanay ko. Pero, how could I share the gospel to her? God allowed sickness na dumating sa nanay ko. Pag ang isang tao kasi may sakit, parang wala siyang choice kundi tanggapin ng Panginoon, di ba? Parang nung dati ayaw niya, pero nung siya may sakit na at sinishare ko sa kanyang gospel at every week ay talagang pinapa-communion ko siya. I give communion to my sick mother that time. Pasensya na kayo kung medyo meron tayong bisitang kano eh. Kaya kahit pa paano nagsasalita ako ng yan. Ayun, kaya po, nung God allowed sickness to my mother, at that time when she was sick, I was able to share the gospel to her. I was able to give her communion every week. Na po? Kaya I was thankful to God na talaga na timely, it is His own time yung po sickness na yon para maging mababa ang kanyang loob, para tanggapin niya ang ating Panginoong Jesus bilang kanyang Lord and Savior. At pagdating doon sa burol, siyempre, ang mga kamag-anak, di ba? Madaming darating na puno yung simbahan. Yung simbahan po na yon ay puno ng mga foreigner, puno pa ng mga kamag-anak namin, napakaraming Pilipino at foreigner. Kasi doon po yun nangyari sa Denmark, yung burol ng nanay ko. So talagang gumawa ako ng letter, nag-thank God ako na talagang ang nanay ko, she was able to accept the Lord Jesus Christ. Hallelujah. That now she is face to face with the Lord, happy in the Lord because she is now face to face in the Lord. Na po, tapos nung in-explain ko yon, nag-explain ako ng salvation sa baba, doon sa ginawa kong 5-minute na letter na yon. And I was able to share the gospel to all the people in the church, in that Catholic church, na po, at lahat po sila tumanggap sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. All of them accepted the Lord, even the priest. Sabi nga ng priest, pagbaba ko, wow, are you a preacher? The priest asked, tell me that. Kasi nga, siya dahil sa pagsishare ko ng gospel doon sa mga tao sa buong simbahan.
Alam niyo po, dapat po ang puso natin ay ganyan. Dapat po ang puso natin, lagi nating makita na yung mga tao na yan, pupunta sila sa hell. If we are not going to do anything, they are all going to hell. They are all going doomed to die and to be in hell. But if we are going to share the gospel, we could change the path of their goings. Na po, pwede yung puntahan nila na impyerno, hindi na sila doon pupunta. Pupunta na sila doon sa langit, kung saan makakapiling nila ang ating Panginoong Hesus. Tatanggapin nila, tinanggap na nila ang ating Panginoong Hesus. Na po, hindi po ba masarap na makita mo, asawa mo, ma-born again, ang anak mo, ma-born again, ang kapitbahay mo, ma-born again, ang mga relatives mo, ma-born again. We have to do something. We should pray, we should fast, and we should share the gospel to them. Make every event a gospel event. If it's Christmas time, share the gospel. If it is birthday, share the gospel. It's Christmas party, share the gospel. Kasal ng anak mo, share the gospel. Anniversary mo, share the gospel. Hindi kung ano-ano yung iniisip mong gawin. Unang-una, dapat lagi ang focus natin makapagdala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon. Hindi iniisip mo, ay, paano ko ba sila mapapainom? Paano ko ba sila malalasing? Ano kayang pulutan ang bibilin? Di ba? Minsan kasi, lalo na yung mga kalalakihan, ganyan ang isip eh. Iniisip nila ganun. Sa birthday nila, iimbitahin ng mga barkada para painumin. Hindi nila naisip paano ba sila patatanggapin sa oras ng birthday mo. Birthday mo eh, pasayahin mo naman ang Panginoon. Hindi puro sarili mo na lang. Tuwing magbe-birthday ka, painom ka ng painom. Sarili mo lang pinapasaya mo. Pasayahin mo naman ang Panginoon sa birthday mo, sa anniversary mo, sa wedding mo, sa party mo, pasayahin mo naman ang Panginoon. Hindi ba masarap mapangiti ang ating Panginoon? Palakpakan nga natin ang Panginoon kung gusto niyo pangitiin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Sige po, sa oras na ito, tinatawagan ko ang mga musicians natin. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Sa oras pong ito, habang tumutugtog po ang ating mga musicians, kung meron pa po kayong mahal sa buhay na hindi nyo pa nasishare ng gospel at alam ninyo na pupunta sila sa impyerno, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Lahat po tayo ay tumayo. At isipin po ninyo, sino pa ba na ang asawa hindi pa ligtas? Sino pa ba ng babae na asawa ay hindi pa ligtas? Ang lalaking asawa ay hindi pa ligtas? Na ang mga anak ay hindi pa ligtas? Hallelujah. Habang nagwo-worship po tayo, let us passionately pray to God for those people that we love, that for them to accept the Lord as their Lord and Savior. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, O God. We adore you, O God. Sige po, isipin ninyo sino yung mga taong yun na hindi pa ligtas. Iiyak po natin sila sa Panginoon sa umagang ito. Kagaya ng evangelist na yun. Iniyak niya ng iniyak. Ang mga kaluluwa. Hallelujah. Oh,
natin sa Panginoon, ang mga mahal natin sa buhay na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Sige po, hallelujah. Itaas natin sila sa Panginoon sa oras na ito. Itaas natin ang mga pangalan nila sa ating Panginoon sa oras na ito. And ask the Holy Spirit to move upon their lives. Hallelujah. Rabababababasika. Sika rabababarabasika rabababarabasika. Sika rabababarabasika. Urabababarabasika. Shaka rabababarabasika rabababarabasika. Urabababarabasika. Urabababarabasika. Sa oras po nito, na itaas nila sa Panginoon, huwag po kayong titigil. Kahit po dumating na po tayo sa ating mga tahanan, huwag po tayong titigil ng kakakaiyak, ng kakapray, na mag-move ang Holy Spirit sa mga mahal natin sa buhay. Huwag po tayong titigil hanggang di natin sila na isasama sa church. Amen po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Mamayang hapon po ay we will be using the prayer evangelism.
kung meron po sa bagay na alam natin na ang mga tao ngayon, lalo sa panahon ito, walang tatanggi sa panalangin. Kaya mamaya, I would encourage you to be part of that. Alas 3, magkita tayo rito. We will of course pray and give instructions kung saan tayo pupunta. We will send by groups or by twos. And we'll just look for people to pray. Lalo yung mga nangangailangan ng kagalingan. Alam niyo yung mga tao na talagang nakita natin may depression. The Holy Spirit will lead us to the people that needs healing, salvation, at mga kailangan nilang matanggap. So we want to be part of that. At alam natin na ang Diyos ay may gagawin. Once we take the initiative, sabi ng Bible, and these signs will follow to those who believe. So kung sino man ang maniniwala, susunod ang mga himala. They shall lay their hands on the sick and they shall recover. They shall speak in tongues. At sabi pa ay magpapalaya sila ng mga demonyo. So kung naniniwala ka na kayang gawin ng Diyos yan sa inyong buhay, especially sa lahat ng okasyon na God can use us, especially this season, ang ating goal before this year ends, at least one soul, isang kaluluwa ang ma-sharean mo, madala mo sa Panginoon. Pray for that one soul or more na inilalagay sa inyo ng Diyos because people need the Lord. Your family needs the Lord. Your friend needs the Lord. Ang tao na walang Kristo, kailangan niyang kaligtasan. So, can we just lift our hands right now to make a commitment, Lord? I want to give one soul to you, Lord. Use me. Ikaw lang, you just allow yourself to be used. Gagamitin ka na ng Holy Spirit and the words will just come from Himself. Let's lift our hands as a sign of commitment, Lord. Right now, there's so much need for us to spread the fire. Naniwala po kami, Panginoon, na ito na yung pinaka-high time, especially in the light of what's happening around with the 7.2 earthquake in the south that just signals us that time is very, very near, oh God, escalating the war that's still not stopping sa Israel at marami pang kagalumihanan na mangyayari sa paligid. Patayan na talagang just point blank nangyayari in broad daylight, pasama ang sitwasyon. And if we are sleeping still in the midst of this situation, oh God, then sayang ang aming kaligtasan, sayang ang aming pagkakilala sa iyo. We don't want to waste, Lord, yung kaligtasan, yung Espiritu na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, we can start from where we are, sa aming mga kamag-anak, mga mahal namin sa buhay, sa aming mga influence, sa aming mga kaklase, katrabaho. Just give us the heart, O God. Give us the compassion, Lord, patulad ng 10 punto, Lord, that we will love and reach out for these lost people, O God. Lord, as we lift our hands, Lord, lead us to one person or even more. Even this afternoon, Lord, sa aming Spread of Fire Vision 2020, sa mga, ngayon pa lang ihanda mo ng mga tahanan, mga tao, mga kaluluwa na kami makakausap, mapagpe-pray, madadala sa iyong kaharian, Panginoon, that they need to receive you, O God. Lord, naniwala po kami, Panginoon, na ikaw mismo ang gagawa ng direksyon. We just need to be available. We just need to use our lives, our words, Lord, our time, and even our resources, O God, upang makapagdala ng kaluluwa sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa puso na binibigay mo sa amin ngayon, especially sa pagdating ng aming Bishop, Lord, giving us the fire and the heart to reach out for more, O God. In Jesus' name, O Lord Jesus. Hallelujah. And this time, we would like to use this opportunity para ipag-pray din ng ating outreach diyan sa Alidot. Tawagan natin mo din si Pastor Cynthia sa gitna. Let's pray for her. She's doing advancement for the kingdom of God, especially ngayon sa ating house church sa Alido. And we just want you to support and pray for her, oh God. Pray for her any way that you can support, financially, even in any way na sa prayers, even more, sa pagtulong sa anumang magagawa natin para sa gawain na yun. You are very, very welcome. And right now, let's pray for her na talagang patuloy siya gamitin ng Diyos as a firebrand of God, especially in that place.
Lord, salamat po sa hamong bigay mo sa amin sa pamamagitan ni Pastor Cynthia. Lord, right now, binabless mo namin siya, especially sa kanyang ministries na sinisimulan, na pinagpapatuloy, yan po sa Alido, God. Naniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na takda ng gawain na yon upang abutin ang mga tao na maaaring from this place sa kalumpit na hindi na namin maabot, but you have sent her, Lord, to start a work in there, O God, knowing, Lord, na that ito po ay magiging church, Lord, para lalo po makapag-reach out for more people around, O Lord Jesus. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na you will raise up more Pastor Cynthia like her, O God, in this place, na magkakaroon ng puso sa maraming kaluluwa, na magkakaroon ng desire to start a ministry somewhere else where the gospel is not yet established, Lord. Naniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng desire and heart upang ang Great Commission ay aming matupad, especially in these last days of the last days, O Lord. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat na nandito ngayon as we lift our hands. Lord, you said, as we go into all the world and make disciples of all nations, you promise that you will be with us even to the very end of the age, O God. Meaning to say, Lord, you will provide for us. Lord, you will bless us, Lord, with everything that we need. Because as God guides, you will provide. As there's a vision, there will be provision, O Lord. Nagdedeklara ako patuloy, Panginoon, na mayamang biyaya mo, ibuhos mo sa bawat isa na nangangailangan, Panginoon, ng patuloy na patotoo na ang ikaw ang Diyos na hindi mang-iiwan sa amin sa anumang kalagayan ng aming buhay. Ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, ang sa namin patuloy na madama, mapuno, upang lalo kami magmahal sa mga kaluluwa, upang lalo kami umabot sa mga taong nangangailangan, Lord. At ang patuloy na pagpuspos ng Banal na Espiritu na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kagalingan, ng pag-iingat, at ng patuloy na pasanin para sa pag-abot sa mga kaluluwa. Ang siya namin patuloy na maranasan, bulangan magpakailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, at lahat na binibigay niya kanyang buhay upang ikalat ang apoy para sa pagmamahal sa Panginoon, at lahat ng susunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay at patuloy na kaabot sa maraming kaluluwa ay magsabi ng tatlong na lakas na Amen. 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 And Amen. God bless. Mamaya po, we encourage you magdala ng payong din, tsaka bottled water para po hindi tayo masyado ma-dehydrate. So bottled water and payong para po safe tayo. God bless, God bless.